Good day mga kasounds, maiba naman tayo ngayon. Shoot out tayo since nagkaroon tayo ng pagkakataon na magkaroon ng pare-parehong size ng iba't ibang brand. Subukan nating mag-shoot out. Actually kulang to ng isa dahil meron akong ano pa pala sa bahay. Behringer na B112 MP3. Nakalimutan ko nang dalhin. Apat sana, ang ganda sanang mag-shoot out. Pero ito, dalawa, audio center at saka yung Beta 3, kilala nyo naman, madalas kong akin personal yung mga yan. Yung Joson is bagong padala sa atin, kaya isali natin sa shoot out. Na-unbox ko na, hindi ko na lang na-video. So dito tayo sa shoot out ngayon. So okay, ang gamit natin Mackie DL1608. Pakita natin sa inyo na pare-pareho ang setting natin. SA312, nasa auxiliary ako, nakaset na yung mains namin, left and right. Ibabalik ko na lang yung dalawa dun. So for the purposes of this demonstration, kumuha muna ako ng signal out dun sa auxiliary, and then pinare-pareho natin yung setting. Okay, flat ang EQ, flat. Nakapatay muna yung ating high pass filter para madinig natin siya ng full range. Okay, so same setting na lahat yan, naka 0 dB unity lahat yan. Even dun sa likod ng mga speaker, naka full volume siya, naka flat EQ doon. Usually ang U12A, ang unity niyan, madalas ginagamit natin yung sa 12 o'clock, pero para sa demo natin ngayong araw, for the first time ilalagay ko sa full volume, pero hindi tayo makakapagpatunog ng malakas dahil nagte-testing pa lang kami. Apartment tong nasa harap, kawa mabubulabog, nagpahina na kagad sila kanina. So magse-set lang ako ng volume dito sa ating DJ controller na 9 o'clock, mataas lang ng konti sa 9 o'clock, pare-pareho. So ang gagalawin na lang ni Michael dito is yung mute. I-unmute na lang niya kung alin sa tatlo ang ituturo natin para madinig natin yung kung sino ba ang malinaw, kung sino ba ang malakas, kung sino ba ang mas may klaro ang boses, kung sino ba ang mas makapal sa tatlong yan. Okay? So lalapitan ko doon, maiwan si Michael dito para medyo malapit ako at hindi natin kailangang lakasan. Basta nakatodo lang yung master mo. 930 ito. Isang music lang ang gagamitin natin, hopefully hindi ma-copyright, royalty music naman siya. So umpisa tayo from left to right, audio center, then Beta 3, and then Joson. Medyo maingay lang kasi may mga naglalaro. So ang layo natin ay approximately 1, 2, 3, 4 meters away tayo. Okay, i-zoom in ko na lang ng konti itong camera. Okay, audio center tayo. Okay, ulitin natin yung tugtog. Sa U12 naman tayo ngayon.
Okay? Last but not the least, try natin si Joson Airflex 12. Okay, so yun ang sound quality nilang tatlo. Kayo na ang humusga. Mag-earphone kayo. Pakinggan nyo ng masinsinan kung sino sa tingin nyo ang mas klaro ang tunog. Sa akin dito sa actual, ang napansin ko lang sa power, since hindi ko talaga tinotodo ito, so ngayon tinest natin sila na parehong naka full volume. Mas malakas ng konti si U12. Mas matapang siya ng konti talaga tunog. Pero hindi nagkakalayo ang tunog. Sa clarity, mas klaro ito kasi magandang horn ni Audio Center. Sa kapal hindi rin nagkakalayo ang kapal. Ang bass ng tunog. Kung isasabay natin si Joson, medyo mas manipis ang kanyang low end. Pero kanina pan testing ko, hindi ko na na-videohan, pinatunog ko siya ng naka low cut, tapos gamit yung ating AD Flex 918. May ibubuga din siya, may ilalakas din siya. Pag full range lang, medyo iwan siya sa low end. Pero kung paparisan mo siya ng subwoofer, kasi malaki din ang horn yan, so sasabay siya. Dalawa niyan, kaya itong ganito kalaking quart. Lahat naman sila, 2 piraso niyan, kayang punuin ng ganitong full size quart. Okay, sa clarity, okay din si Joson. Sa sub lang talaga medyo napag-iiwanan. Overall, itong dalawa, ang hirap magpagdesisyonan pero sa power, mas matapang talaga si U12. Sa clarity ng high, lalo na etong Audio Center, since mas malaki ang horn niya. Sa lambot ng tunog, sa bilog ng tunog ng bass, kasi yun ang lagi ko nga tinitignan, halos hindi rin nagkakalayo. Mas mabilog lang ng konti ang bass nito. Eto mas ramdam mo yung bass niya, pero maganda rin yung tunog ng bass ni Audio Center. Okay, so physical look naman tayo. Obviously magkakasing laki lang halos. So plastic itong U12, kahoy yung dalawa. Yung side profile nila, pag ganyan, medyo mas kakaiba lang ang hugis nito. Ito medyo lang, ang ayaw ko lang sa kanya, pagka gagawin mong wedge monitor, kailangan pa ng paa. Whereas itong dalawa, built-in na, may mga rubber foot na siya. Sa module, ito may built-in mixer siya. Pwede ka magtusok sabay ng mic, tapos line sa kabila, pwede sabay yon. Dito naman, isa lang ang input kasi niya, tapos may selection ka kung mic or line. So ayan, makita nyo yung volume level natin, nakatodo pareho. Usually ginagamit ko lang ito talaga naka 12 o'clock lang, pero for demo purposes natin ngayon, tinesting ko sila dalawa nakatodo. Mas matapang ang U12A. Do ang rated lang nito is 400 RMS. Ito hindi ko alam ilang RMS siya, pero ang peak power niya as advertised
2,000. So hindi ko alam kung paano ang conversion nun eh. Hindi naman ako more on technical sa ganyan. Wala naman tayong proper schooling pagdating sa electronics. Nagre-rely lang tayo sa tenga natin. Si Joson, marami siyang ganap dito. Parang pwede kang mag-input ng USB dito, pwede niyang basahin. Pwede kang mag-input ng mic. Tapos may effects siya mismo dito. So pwede kang mag-video okay, pwede siyang standalone na pang music sa bahay. The best ito sa mga KTV, small event, pwede siya pambahay. Pero perfect ito sa mga mahihilig kumanta sa bahay kasi hindi mo na kailangan ng iba pang mga device or gadget kasi pwede na dyan lahat. Yun nga lang medyo mahirap kontrolin syempre dahil nasa likod siya ng speaker mismo. Yung module niya maganda. Yun nga lang medyo nakalabas. Maganda nakabaon siya. Eto, kahit na nakalabas ang module niya, may parang harang siya sa gilid. So, kahit matumba siya na ganyan, hindi tatamaan yan. Kahit ito nakaurong pa ganyan yung module niya kaya hindi tatamaan tong mga to. Yun lang yung concern ko dito. Tsaka yung build ng box niya medyo magaspang. Ito smooth. Textured pero smooth. Ang problema sa plastic, hindi ka makapag-repair pagka tulad niyan, dami ng gasgas. This is my at I think 8 years old na ito sa akin or 7. Matibay talaga yan. Tested ko na talaga yan. Etong audio center ko, 4 yung mga yan. Hindi ko alam kung alin dyan. Pero 2 beses na ako napunitan ng Twitter dyan na sobrang sa lakas. Ito, mas bugbog sa amin to. Pero never pa naman siya napunitan. Hindi ko maintindihan. May spare akong 2 Twitter niyan. Hindi ko pa naggamit. Ito medyo mahirap kumuha ng parts. Kailangan dalhin mo siya sa service center. So, overall, maganda silang tatlo. Kanya-kanyang preference na lang siguro. Kung medyo maselan kayo talaga, pang malakasan, pwede yan. Kung naman na medyo hindi afford ito, nandiyan si Joson na pang mid natin, no? By the way, ang presyo ni Joson, kung di ako nagkakamali, is 17 to 18,000 ang isa. U12.8 ay 26,800 ang isa. Itong SA312 natin ay phase out na. Ang bagong labas na ngayon is yung SA312 Plus, which is yung naka-grill na siya sa harapan lahat. Hindi ko na alam kung magkano ang presyo noon. Ito hindi ko na rin maalala kung magkano kung nakuha nung araw. Parang 28k something gano'n. Hindi ko na maalala kasi. Okay, so mag-comment kayo anong masasabi nyo sa tatlong ito. Para sa akin, maganda naman sila parehong tatlo. Depende na lang yan sa budget nyo at kung saan nyo sila gagamitin. Ito bago pa lang sa akin kaya hindi ko pa talaga siya totally kumbaga makapagbigay ng maraming feedback kasi bago pa lang yan sa akin. Pero base sa nakikita ko sa ibang mga probinsya, lalo na somewhere in Visayas, malakas bumenta ito, no? Sa mga medium to big rental company naman, ito madalas nating nakikita yan, no? Lalo na U12, talagang matagal na model na yan. Ang kagandahan lang kay Beta 3, idagdag ko lang, ay hindi siya mabilis magpalit ng model. Unlike ito, madaling na phase out. Not sure, parang mga 4-5 years na dito sa Pinas and then na phase out na. In-upgrade naman, maganda naman yung ipinalit. Yun nga lang kasi kung may mga ganito ka na tapos gusto mo magparami, wala ka ng chance magparami dahil wala ka na mabiling ganyan, yung bago na. Kaya yung ibang mga tropa dito, binenta nila yung mga ganyan nila at nagpalit sila ng SA Plus series naman. Okay, itong U12A in production pa rin yan. May mga bagong dating tayo ng mga container na may mga ganyan. Okay, so yun na lang muna. Sana nagustuhan nyo ang shootout natin. Isang round pa ba? Isang round pa ng ano naman na ibang, kaya lang kasi ang iniisip ko baka maano din ma-copyright, sayang yung ano. So isang ano na lang ulit yung mga royalty music. Michael, salang pa tayo isang beses. Palitan mo yung music natin. Pero ganun pa rin, earning pa rin. Palitan mo lang ng iba.
Start ulit tayo sa SA. SA 312. Gamit kayo ng magandang headphones. B3. U12A. Joson. Balik tayo sa AC. B3. Mas sanay ako sa tunog ni U12A talaga. Okay. So yun na, dito ko natatapusin itong ating shootout. Ano sa palagay nyo? Comment down below. Healthy ano tayo, healthy discussion tayo. No to brand wars tayo. Since sa akin naman yung tatlong yan. So later on, yung VX10 dala-dala ko, patutunogin ko ng 2 pirasong VX10 lang kung kaya niyang punuin itong court na ito. So hanggang sa muli, salamat!